Magandang gabi po. Ako po si Erson Alvarez at ito po ang Equilibrium, Sukatan ng Katwiran. Samahan po niyo ako sa isang oras ng pagtalakay at pagtanaw sa isang napakalaga at mabigat na usapin na marahil tayong lahat ay dapat na makilahok. Sapagkat ang pinag-uusapan ho rito ay ang kabayanihan o hindi kabayanihan ng isang taong sumupil sa demokrasya at ating kalayaan. Yan po ay si President Ferdinand Marcos. Ang gusto ng maraming kongresista, ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Nagkaroon daw ng bilang at ang sabi ng 50% natin mga kababayan, kinakailangang bigyan siya ng parangal bilang isang bayani. Ngunit marami po ang bintang sa kanya at ang pinakamalaking bintang ay ang paglabag niya ng karapatang pantao. Maraming napatay, maraming nabilanggo, niyurakan niya ang ating konstitusyong naging haligi ng karapatan pantao. Karapatan upang mabuhay, upang maging malaya, upang malitis bago maparusahan. Kaya ngayong umaga po ay inanyayaan po natin ang chairman ng ating Commission for Human Rights. Ito po ay isa sa pinaka-matibay na sanggala ng karapatang pantao sa ating bayan. Inikilalang ito ang pangunahing prinsipyo ng demokrasya na ipagtanggol ang karapatang pantao. Nalabag o hindi nalabag? At kung sakalit nalabag ho yan, noong panahon ng diktadorya, hindi po ba sapat na dahilan yan upang isang taong yumurak, lumabag dyan, ay hindi maaaring bigyan ng katangi-tanging pagkilala bilang isang bayani? O yung kanyang pagyurak, paglabag dyan, naipaliwanag niya at mayroong dahilan. Maaari ho bang ipaliwanag at bigyan ng dahilan ng paglabag sa karapatang pantao? Narito po ang ating chairman ng Commission on Human Rights, former Congresswoman Loretta Ann Rosales. Kasamahan ko po sila sa Kongreso nung ako'y pumunao galing sa Senado. At narito rin po ang tagapagpatunay ng mga paglabag sa karapatang pantao, mga pangulo sa samahang yan, na ngayon marami pa nabubuhay, mga libo-libo pa nabubuhay. Si Secretary General po ng Desaparecidos, ang organisasyon po ng mga membro ng at mga kamag-anak na nangawala noong panahon ng martial law. Ito po ay si Miss Mary Guy Portajada. At si Catherine Ripona ay kilala po sapagkat narinig na ang kanyang tinig sa maraming pulong-pulong. Siya naman ay Pangulo po ba kayo ng SELDA o isa kayo sa mga membro? Membro ako ng SELDA. Pero dati akong Pangulo ng Zone 1 Tondo Organization. Yan ang noong 1970 hanggang 1986. Mga ilang daan po ang natitira sa inyong mga membro? Sa Zoto, kasi 10,000 kami sa Zone 1 Tondo Organization. Pero doon sa samahan naman ng SELDA, iba-iba kasi yung chapter namin. Meron kaming chapter sa Visayas, sa Mindanao. Yung ballpark figure ho, sa kabuuan, ilan ho lahat meron sa SELDA? Meron kami mga 10,000 pa rin. 10,000? Sa ngayon. Pero dahil yung ibang mga membro ng SELDA, kahit membro sila ngayon, hindi naman sila nag-file ng kapanahunan na yon kasi siyempre yung iba umiiwas dahil doon sa alam nyo naman yung mangyayari pagka lumantad. Hindi naman katulad sa akin, talaga lumalantad. Yun hong mga membro ninyo ngayon, na nasa sa record ng mga membro, mga nabilanggo ng panahon ng martial law. Oo. Yun ang mga karamihan na bilanggo nung kapanahunan ng martial law. Hindi lang naman yun ang recorded lang yun. Pero yung mga unrecorded, marami pa rin. Paano ho, naging kakaiba kayo sa ibang bilanggo? Merong hinuli rong nanakit ng asawa, gano'n. O kaya nakipagsuntukan sa palengke, o kaya inaakusahan ng pamamatay, gano'n. Paano hong naiba itong samahan ng SELDA sa mga... Ito ay mga nabilanggo nito nung kapanahunan sa kadiliman ng ating bansa. Nung kapanahunan ni Ferdinand Marcos, yung presidente nung araw. Kasi nawala ang ating karapatang pantao nang ideklara niya ang martial law. Kaya kung katulad sa Soto, hindi naman ho kami po pwedeng hindi magsalita ng totoo. Kaya kung magsasalita ka ng totoo ng panahon na yon, natural, huhulihin ka.
Ano ang totoo? Yung sasabihin naman, yung ang ginawa nila doon sa lugar namin sa Tondo, merong batas na dapat ipamahagi na yung lote o mga lupa roon noong pang 1957, pero hindi nangyayari. Gawa ng, para kaming ginagawa lang na vote-rich area tuwing may eleksyon, pinangangakuan. Kaya nagsawa na kami, kaya tumindig na kami. Tumutol kayo? Tumindig kami at sinabi namin na dapat na ipamahagi yung lupa na kinatatayuan namin. Dahil ho sa pagpapaliwanag ninyo at paninindigan ninyo, pinaguhuli kayo? Dahil panahon ng martial law, yung sinasabi na lang General Order Number 1, bawal yung mag-iipon-ipon. Ayun, demonstrate. Hindi man maaari yung Soto na hindi kami mag-ipon-ipon para magpaliwanagan kami sa aming mga karaingan. Ilan ho nabilang ko sa inyo dahil doon? Merong nung panahon ng 1975, kasi dapat ako'y isa sa mga judges ng international competition ng Habitat nung araw. Kaya lang binigyan ako ng arrest, search and seizure order. Kaya ako'y hinuli kayo dahil doon nagtago. sa arrest, seizure and order. Oo. Dahil na palabasin ako, binigyan ako ng arrest, search and seizure order. Kaya ako naman, nagsawa na ako kakukulong tuwing preventive detention, tuwing merong preventive detention, nagtago ako. Basta dinadamputo kayo dahil sa arrest and seizure Basta order. kilala ka nung kapanahunan na yon na tumututol ka sa hindi tama. Hindi kayo binibintangan kayo revolusyonaryo o NPA, no? Hindi na, Soto ako eh. Sa Tondo kami, legitimate ang aming pinaglalaban. We'll take a short break. Magbi-break ho tayo, susundin ho natin kung paano pinatutupad yung batas at kung paano yung batas na yan ay siyang nagbawas o kumitil sa inyong karapatang pantao. At marahil, tatanungin natin sa ating chairman mamaya. Ito po ang Equilibrium, Sukatan ng Katwiran. We will take a short break.